At ito, yung sunod, mga kababayan, bukod dyan kay PBBM, eto na. Si dating House Speaker Martin Romualdez, may buwelta kay Sara. Eto na mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, ang sabi ni Sara Duterte, modus na ni Martin Romualdez. Yang pagtanggap ng kickback not only for the government project but also in gambling. Sabi ko nga sa inyo kagabi mga kababayan, gambling baka mo? Tatay mo, saan napunta yung 2 billion a month at yung 645 million na binibigay ng isabong. Ito Sara, modus ni Martin. Actually, blinag ko yan kanina. Mga kababayan. Ayan po yung vlog ko kanina, mga kababayan. Lalabas yan. Sara versus Martin. Modus daw ni Martin Romualdez ang tumanggap not only in government project but also in gambling. Naku po, mga kababayan. So ito po saan na ba yun? UNTV tayo kasi sa UNTV lumalabas yan sa mga source tayo na mga kababayan. Mga balita. Hindi tayo pwede ditong kemirot-kemirot. Laging sangkot sa issue ng korupsyon. Ito yung sabi ni Sara. Ito New user get 8% off hotels. Wait lang, may ads lang mga kababayan. Naniniwala si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon ng korupsyon kung saan isinasangkot si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Sa isang pahayag na inilabas ng OVP ngayong umaga, sinabi ni VP Sara na hindi lamang nagkataon ang mga pangyayari at nakakabahala na anya ang pattern nito. Para sa Vice Presidente, ang disturbing pattern na ito ang nagbibigay ng kredibilidad sa testimonya ni Sergeant Orly Guteza hinggil sa mga maleta ng basura na inihahatid umano nito kay Congressman Romualdez linggo-linggo. Ayon kay VP Sara, hindi ito ang unang beses na nasangkot si Romualdez sa ganitong uri ng korupsyon, kundi maging ang makailang ulit ng pagkakabanggit ng pangalan ni Romualdez sa ruling ng Delaware Court Proceedings sa kaso ng Okada Manila Casino, kung saan sinasabing pinadalhan umano si Romualdez ng mga luggage na pinaniniwalaang hindi lamang naglalaman ng mga dokumento. Nauna nang itinanggi ni Congressman Romualdez sa mga akusasyon ni VP Sara at sinabing guni-guni lamang ang lahat ng ito. Ayon pa kay Romualdez, madali lamang na mag-imbento at magturo subalit ang katotohanan ay hindi kayang patunayan. Nakita ninyo, mga kababayan? May buwelta agad. May buwelta agad si Romualdez. At ito pa, mga kababayan. Ito yung, wait. Ito. Pati sa illegal gambling, sabi ni Sara. Inakusahan naman ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez na tumanggap umano ng kickback mula sa illegal na sugal. Bagaman tumanggi na ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Anya ayaw din lumabas ng mga tao nagbigay sa kanya ng mga impormasyon. Yan ang mahirap, Sara. Yan ang mahirap. Maniniwala na sana ang taong bayan sa'yo, kaso pumalpak ka na not only 1 time, 2 times, 3 times ka nang pumalpak. Bakit? Anong una mong aligasyon noon? Si Lisa Marcos, inaresto ng pulis sa LA kasi sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Nung hinanapan kayo ng ebidensya, saan ka kumukuha ng source? Sa dating spokesperson ni Gloria Arroyo. Na si... Ano ba yun? Si Bobby, Si Bobby, na naging reporter ngayon ng Manila Times ba yun? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, gagawa ka ng issue. Si Lisa, kasama yan doon. Inaresto siya, kasama niya sa hotel. Si Paulo Tantoco, o si Bobby Tiglao. Doon pala sila kumukuha ng issue kay Bobby Tiglao. Ngayon mga kababayan, ang nangyayari, ito na naman, panibagong aligasyon. Hindi lang daw sa mga government project tumatanggap ng kickback si Martin, modus na daw ni Martin yan. Pati sa gambling. Ngayon tinatanong, nasaan yung mga tao na nagbigay ng impormasyon sa'yo na tumanggap si Martin mula sa gambling? Sabi mo, hindi lalabas. Aligasyon yan.
Pag kinasuhan ka na naman ni Martin Romualdez niyan, tapos wala ka na naman ipakitang ebidensya, dagdag na naman sa kaso mo, isang katerbang kaso pa naman yan. Tingnan nyo, Inakusahan naman ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez na tumanggap umano ng kickback mula sa illegal na sugal. Bagaman tumanggi na ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Itinanggi na ihayag kung sinong nagsabi sa kanya, ilabas mo. Kasi mahirap yan eh. Mahirap yung ganyan. Kung gusto nyo talagang makulong si Romualdez, kung sino man yung nagsabi niyan, kahit hindi mo na ilabas, ikaw mismo magrepresenta. Vice President ka. Diba, Ma'am Ana Estrabon, hello po. Vice President ka, makapangyarihan ka, Sara. Pag hinawakan mo lahat ng testigo na yan, kahit hindi mo palabasin si alias Totoy nga, di ba? Nakamas lang, nakaklose yung camera. Iba ang boses. Yan ang nangyari kay Atong. Nabulilyaso si Atong ngayon. Ang problema kasi, Sara, kahit hindi mo ilabas, ikaw kumuha. May power ka. Vice President ka Kunin mo lahat ng ebidensya. I-file mo sa Ombudsman. I-file mo sa Korte Suprema. Total, Korte Suprema, hawak mo naman. Di ba? Diyos ko po, mga kababayan, kunin mo. Hindi mo ipayag, tumangging, chismis mahulog chismis. Pag sinabi nating hearsay, allegedly, DDS yan. Alam namin na DDS kayo. Di ba? Kung merong ebidensya laban kay Romualdez, putang ina, init na init kayo kay Martin. Galit na galit kayo kay kurakot si Martin. Bakit hindi nyo pag-iipunin? Ipunin nyo lahat. I-file ninyo para si Martin makulong. Para pag nakulong si Martin, madawit si BBM, ikaw ang papalit, putang ina. Tsansa mo na yan, no? Di ba? Chance mo na yan, Sara. Ang problema lang maniwala na sana ako, kwentong pagong lang pala kita mo, sabi nung reporter ng UNTV. Na tumanggap umano ng kickback mula sa illegal na sugal. Bagaman tumanggi na ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Di ba? Tumanggi na ihayag. Putang ina, heresy na naman. Allegedly, chismis na naman, putang ina. Maniniwala na sana tao kaya ka nga sinagot ni Martin Romualdez Wala nang maniniwala dyan kasi bumagsak ng tiwala ng tao dyan. Sino pa bang maniniwala sa'yo, Sara, kung puro ganyan? Alam mo, Sara, kung mapatunayan mo na si Martin Romualdez talaga ay kurakot, mag-sorry talaga, pupuntahan kita sa opisina mo, mark my word. Mag-sorry ako sa'yo sa lahat ng mga nasabi ko sa'yong masasakit. Kung mapakulong mo si Romualdez at maipon mo yung ebidensya na yan, ako mismo voluntaryong pupunta sa opisina mo. Diyos ko, nakapunta nga ako ng Hong Kong, kamahal-mahal ng pamasahe at hotel. Maynila pa kaya? Tragis na yan. Anya, ayaw din lumabas ng mga tao nagbigay sa kanya ng mga impormasyon dahil na rin sa takot. Bakit ayaw lumabas at bakit matakot? Vice President ka! Proteksyonan mo! Tsansa mo na yan Ang mahirap lang kasi puro chismis. Huwag kang matakot kung nasa katotohanan ka. Bakit nyo ikakatakot? Sino ba si Romualdez? Dragon ba yan? Diyos ko, bakit mo katakutan si Romualdez? Kung tama ang ebidensya mo, huwag kang matakot. Kung tama ang totoong pruweba or evidence complete, detalyado, huwag kang matakot. Sabi nga ni Coco Martin or ni kanta ni Gary Valenciano, huwag kang matakot at maniwala. Ikulong si Bangag. Ang hamon na yun. Putang ina. Huwag kang matakot at maniwalang ikulong si Bangag. Putang ina kasi, puro kay kwento. Ngunit galingan niya ito sa opisina Kininam. ng kongresista. Diretsahan naman itinagay ni Congressman Romualdez ang aligasyon ni Vice President Duterte. Sa pahayag, sinabi ng Romualdez na hindi siya tumatanggap mula sa illegal na sugal. Hirap sa inyo
Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa Sana, sa illegal gambling. Illegal gambling. Yung pogo, malinis yan. Why illegal yan? Yung pogo, laro yan sa kabila. Illegal yan. Pero ginawa kong legal. Why? Because it give us 2 billion a month. Yeah? Yung isa bong hindi ko pinatigil kasi walang pera ang gobyerno. Nang hinayang ako. 645 million a year binibigayan. Walang pera ang Pilipinas. Yung pogo, malinis yan. Putang ina. Pagdating kay Harry Roque, yung pogo, nagbigay ng cash resources yan sa presidente. Putang ina, yun ang kickback. Yun ang kickback. Putang inang yan. Ang hirap kasi yung puro kwento. Ang tao, nanunood sa iyo. Ang tao, nanunood sa... Alam nyo, I will tell you frankly, ang taong bayan, mga kababayan, nakapokus ngayon sa politics. Wala na yung mga palabas-palabas Encantadia, yung Batang Quiapo. Bumaba yung ratings. Mas marami pang nanonood sa vloggers kaysa sa Encantadia at sa Batang Quiapo dahil dyan sa flood control na yan. Diyos mio, Marimar. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Sinong nagsabi? So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ay, yung brand po ng relo ko, Rolex po. Ano po siya? Pearl, sorry. Basta yun na yun. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, mahirap. Mahirap. Ito, pakinggan nyo, si Martin Romualdez, mga kababayan. Tingnan nyo, sagot ni Martin Romualdez. Sinagot si Sara. Ito, pakinggan ninyo may ads lang. Ito na. Agad na sumagot si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez laban sa mga akusasyon sa kanya ni Vice President Sara Duterte at Senator Cheese Escudero. Ano kaya ang sagot ni Senator ni Congressman Martin Romualdez dyan sa sabi ni Sara na tumanggap mula sa gambling at kay Escudero? Sa Senado, yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Prime media po With ito full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, Hindi nagpatumpik-tumpik pa at agad na pinasinungalingan ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyong umiintriga sa kanya sa umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera mula sa isang kongresista. Kasunod ito ng isinagawang press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan sinang-ayunan pa ng VP ang mga naging testimonya ng surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta na si Orly Guteza sa nangyaring Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Kita ninyo? Matagal na naming alam yan dahil matagal na namin yung pinag-usapan. So, ibig sabihin, planado nga nila. Humanap lang ng tiyempo na makapasok. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, matagal na naming alam yan. Kasi matagal na namin yung pinag-uusapan. Putang ina talaga, mga kababayan. Bakit kailangan idaan yung sa script? Alam nyo, pinagluloko na tayo taong bayan Matagal na ninyong alam. Matagal na niyong pinag-uusapan. Bakit hindi nyo i-file sa ombudsman? I-file nyo sa korte. File nyo sa DOJ. Kasuhan nyo si Martin. Para matapos na yan Kayo-kayo na lang dyan mga politiko naglulukuhan. Pinapaikot nyo lang yung taong bayan. Huwag yung intayin, yung mga taong bayan ang magalit. Kasi mas powerful ang taong bayan kaysa sa inyo. Walang saysay yung bodyguards ninyo. Walang saysay yung kapulisan ninyo. Kung ang taong bayan ang lulusob dyan.
Ay, Diyos ko. Kita nyo, oh. Duterte, kung saan sinang-ayunan pa ng VP ang mga naging testimonya Panay ng surprise taklipan lang witness ni Senator Rodante Marcoleta na si Orly Guteza Ah. sa nangyaring Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan Matagal naman na namin alam yan. Dahil matagal naman namin pinag-usapan yan. nag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as Ito ulitin ko. Sabi niya, matagal naman na namin alam yan. Dahil matagal naman yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, ay narinig na namin yung delivery ng pera na nakalagay sa suitcase. President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases. Alam mo, sa totoo lang, Vice President Sara Inday, alam mo yung itong issue kay Romualdez, hindi kasi to parang sinabi mong, si Kent binarang ako, kaya nagsuka ako ng dugo, nagsusuka ako ng palaka. Dalhin mo sa korte yan, kung papaniwalaan ka. Paano papaniwalaan ng korte na si Romualdez nagnakaw yan? Bakit? Kasi puro malita yung bahay niya. Si Romualdez nagnakaw yan. Bakit? Kasi nagsuka ng pera. Tapos kasuhan mo kasi binarang siya, nagtain ng taglima, pahiga. Paano ka papaniwalaan ng korte kung kwento lang? Hindi ka papaniwalaan, Sara. Much better. Magdala ka ng ebidensya, magdala ka ng video, magdala ka ng maskin text message. 'Di ba? Papaniwalaan ka. Pero yung kinulam ako ni Martin, kaya nagtai ako taglima buo na kahiga. Sa isang araw, 1 milyon tinatae ko taglima. Di putang ina. Tapos anong gagawin mo? Ipakita mo ngayon, dadalhin mo sa husgado. Ito po, tatain ako. Ay, paglabas tubol, hindi 5. Di napahiya ka ngayon doon. Kasi bakit? Kwento lang eh. Di ba? Tinugunan din ng House Speaker ang pagkakadawit sa kanya ng ikalawang pangulo sa isang kaso sa Amerika, kung saan tumatanggap din daw siya ng mali-malitang pera. Ayon kay Romualdez, kahit kailan ay hindi siya inimbestigahan at inakusahan sa kasong iyon. Paglilinaw niya, isa lamang itong paraan para sirain ang kanyang pangalan at kailanman ay wala siyang kinalaman sa issue. Dagdag pa niya, labis niyang ikinalungkot ang pagpapakalat ni VP Sara ng maling impormasyon matapos ma-impeach ng Kamara dahil sa maling paggamit ng pondo. May nag-comment, sabi ni Saul Balakid, Kent, bakit parang sinang-ayunan mo si Romualdez kaysa kay Cheese? Alangan naman sa sang-ayunan ko si Cheese, ma'am. Nakita mo naman kung paano aminin ni Lubiano, kung paano aminin ni Roberto Bernardo na sangkot si Cheese. Ang mahirap lang kasi, ma'am, mahirap kasi natin pagbintangan yung tao na wala ng pruweba. Biruin mo, ma'am. Take note, Ma'am Saul. Si Sara nagsabi, sangkot si Martin. Si Cheese nagsabi, nasa likod si Martin. Asan yung proof?